Ngunyan, yan pong founder kang Teatro Ladawan, pighiras ang mga trayumpo kan binilog na organisasyon sa halawig na panahon. Perang taon na ba ang Teatro Ladawan? And ano-ano ang mga trayumpo kayan? Well, hinanyugunta dalanon ta ang nakaulay ta dyan si Dr. Leopoldo R. Transona Jr., ang Director po kang Arts and Culture Affairs dyan po sa Central Bicol State University of Agriculture. Okay. So by nature, teacher ako kasi licensed teacher ako. Nagsimula ako noong 1993 na nagturo ako at 10 years ako sa DepEd bago ako napunta sa state universities. Nung nasa DepEd ako, siguro hindi naman ako nagbubuhat ng sarili kong bangko dahil nung nasa DepEd ako, isa ako sa mga naging DepEd division trainer sa Filipino. Sa buong Camarines Sur yun. Kaya nga nung umalis ako doon, dahil hindi ako payagan noong supervisor namin noon. Pero naintindihan niya naman na sabi niya, for greener pasture. Kaya sa State University ako napunta naman kasi nag-aral naman ako ng master's degree. Master of Arts Education sa larangan ng pagtuturo ng Filipino sa Ateneo. At nagpatuloy ako ng aking doctoral degree sa Universidad ng Nueva Cáceres. So yon. So nakapagtapos tayo na achieve natin ang ating mga educational attainment. At mayroong mga short-term courses naman ako yung mga trainings ko sa Philippine Theater Educational kasi naging theater actor ako ng mga panahon. Nag-enroll ako sa PETA sa Manila. Yung mga 2 summer yan, ang mga short term. That's why, nabuo ko rito yung Teatro Ladawan sa CBSUA na nagkakaroon ng mga stage plays, hindi lang sa CBSUA, maging sa DepEd, iniimbitahan sila, maging sa ibang universidad, iniimbitahan sila mag-perform. Ako yung trainer-director nito at ako ang founder ng Teatro Ladawan. Hanggang ngayon, nandito pa. Sa buhay pa naman ito. At nagko-compete din naman sila sa PASOK National. Nire-represent nila ang Bicol Region. At nung ako ay nagsisimula na magturo, ako ay naparangalan bilang Olirang Guro sa Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino sapagkat ang sabi nila, hindi lang naman ako nagtuturo sa classroom. Kung ang gamit ko ay Filipino, parang ipinapakita ko, sabi nila, ang Filipino na nagagamit sa iba't ibang larang. So hindi lang ako sa classroom, inilalabas ko siya sa entablado. Kaya meron tayong mga tinatawag na pagtatanghal, batay sa maikling kwento, batay sa nobela, yung dula, di ba? Yung teatro. At sumunod doon, sunod-sunod na yung aking mga parangal. Parangalan din ako ng isang professional organization bilang Outstanding Director for Culture and Arts. Naparangalan din ako bilang Huwarang Guro ng isa na namang professional organizations at nandito nga lahat na nakadisplay ang aking mga achievements. At dito sa Sentro ng Wika at Kultura, kami ay pinaparangalan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang aming sentro ay nakatatlo ng parangal bilang selyo ng kahusayan sa wika at kultura na pinaparangalan ang SWK at ang direktor nito. Ganon din ang CBSUA, ang Pangulo. So, napakarami na ang mga parangal na ito ang patunay na naging success tayo sa ating ginagawa sa buhay. Kasi hindi lang naman yung pagtuturo, kundi kung ano pa ang magiging ano pa ang iba mong gampanin maliban sa pagtuturo at nagawa ko na lahat yun. Nakapag speaker na ako sa iba't ibang universidad sa Pilipinas, naimbita na akong magsalita, naging national juror ako ng PASOK Culture and Arts, at naging visiting professor na rin ako sa Indonesia. Nagsalita na rin ako tungkol sa culture and arts natin dito, doon sa isang universidad sa Indonesia. At napakarami pang iba. Hanggang ngayon, patuloy pa naman ako. Nasabi ko nga, at least, bago ako umalis dito, bago ako magretiro, meron naman akong legasiyang maiiwan sa universidad na ang lahat ng ito ay nabuo at nagkaroon ng gusali, nabuo natin itong mga talents na ito at kung ano-ano pa. Malaking contribution naman yan sa ating universidad at sa mga mag-aaralas. Bakit ito, sir, yung ating napiling field? Actually,
teaching ako eh. Teacher talaga ako dahil yun ang gusto ng nanay ko, mag-teacher ako. Nung una, ang gusto ko mass communication. Broadcasting din ako nung gusto ko. Gusto ng nanay ko teacher, kaya nag-teacher ako. Sinunod ko siya. Pero, naging maayos naman yung pagsunod ko sa kanya. Naging successful naman ako sa aking kinuhang career. Imagine, kung nang makatapos ka ng master's at doctoral, malaking bagay na yun. Di ba? Makapasa ka sa licensure, malaking bagay na. Mabigyan ka ng mga parangal sa mga ginagawa mo aside from your teaching, malaking bagay na yon. So, ibig sabihin, nasa hilig naman. Kasi kung hindi mo gusto ang ginagawa mo, hindi ka magiging successful. So, dahil gusto mo ang ginagawa mo, ibig sabihin, minamahal mo ang ginagawa mo. At dito magsisimula ang lahat patungo sa tagumpay. Opo. Ito sir, na-mention nyo na kanina kayo yung founder ng Teatro Ladawan. Gaano na siya sir ka-successful ngayon? Hindi ko pa naman masasabing gano'n na siya ka-successful dahil ang totoo, ang Teatro Ladawan ay binuo ko para lamang sa paaralan. Ibig sabihin, hanggang dito lang sila sa institution. Na ang gusto ko lang, magkaroon kayo ng stage play na ang manonood, mga kapwa nyo mag-aaral. Pag may programa tayo, katulad ng mga iba-ibang programa, Buwan ng Wika at iba pa, na nagkakaroon kami rito ng maraming bisita sa universidad, may mga events, diyan kayo magtatanghal. At yun ay natupad. At bonus na lamang, noong kami ay nag-represent ng CBSUA sa Bicol Region sa Culture and Arts Festival, na silang nanalo sa short and sweet play noon. At nagtanghal sila sa national. At yung ibang member dito na ipadalo ko na rin sa mga workshop sa national level, sa PETA at iba pa. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy. So hanggang doon naman kami. Pero kung may mga big opportunities, yun pang naiisip ko na makikipag-collab kami sa ibang grupo, sa ibang organisasyon na may kilaman sa theater para lalo pa silang umangat at lalo pa silang ma-develop. So, yun. Opo. Ito sir, siyempre nung nagsisimula pa lang itong Teatro Ladawan, siyempre parang hindi pa siya ganun ka active. Pero ano sir yung parang step by step na nangyari, mga improvement na nangyari dito hanggang sa na-achieve niya na yung ano yun? Sir. Ang una noon, naisip ko na magkaroon ng audition, screening. So, nag-post kami ng schedule of screening. Kasi dito sa CBSUA, may high school noon, may elementary, may high school, and college. Alam mo ba na sa screening, ang dami. May mga elementary, may high school, may college. Ang in-expect ko, college lang. Lahat sila nag-audition. So, ang dami namin talagang members na nakuha. Doon ko nasabi na, hindi pala tayo nagkamali na bumuo ng teatro. Kasi marami palang talented na mga mag-aaral. At nung nabuo yun, nagplano na kami ng workshop. Kailangan i-workshop muna sila. Kailangan i-train muna sila. Di ba? So, ako muna nag-train sa kanila. Pagkatapos noon, nag-imbita na ako ng trainer or speaker na mag-workshop mula sa ibang institusyon. Katunayan kung hindi ko makalimutan, kung natatandaan ko pa, ang unang speaker ko noon ay from University of the Philippines, Diliman, na siya ang speaker na nag-workshop sa aming teatro, yung mga pioneer batch namin. At simula noon, sunod-sunod na. Pagkatapos ng mga workshop, nagbuo na kami ng mga small plays hanggang big plays na. Yung small plays, sa college lang. Yung big plays na diyan ka na sa auditorium, diyan ka na sa atrium, at na-i-invite mo na ang mga ibang college na manood, na-invite mo na ang different colleges, ang ibang school na manood. So, ganun. At tuloy-tuloy yung kahit nag-stage play ka na, hindi naman ibig sabihin mahusay ka na. Tuloy-tuloy pa rin ang workshop. So, every Sunday nagwo-workshop kami. Nagpa-practice kami. Yun lang talaga, kailangan lang talaga dito ng dedication at tiyaga. Kasi kahit Sunday nandito ka para mag-practice, para mag-workshop. Kasi kung hindi mo yung gagawin, wala ka namang time. Diba? Hindi naman yan magiging successful ang stage play mo kung hindi ka nagbuhos ng panahon at ng sapat na oras doon.
So yun ang mga pinagdaanan niya hanggang sa iniimbita na sila sa iba't ibang paaralan. Oh, yun. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin naman ang kaya nga yung mga alumni ko sa teatro, mga teachers na ngayon, mayroon nga na nasa PMA na, mayroon ng school head na, ang dami na. At minsan pag bumabalik sila dito, sinasabi nila na, "Naku sir, nagamit namin yung mga natutuhan namin sa teatro." 'Di ba? Yung confidence namin masyadong na-boost, etc. So ang dami nilang mga sinasabi. Ibig sabihin nakapagdulot sa kanila ng maganda na nadala nila sa realidad ng buhay. Ay, opo. So, ito sir, siguro sa kanya ninyo, gaano na sir karami yung mga estudyante na palabas talaga natin yung kanilang talento sa larangang ito dahil sa Teatro Ladawan? Ang dami na. Hindi lang ako makapagsabi ng exact figure kasi nagsimula ito noong 2013. 2013. O, isipin mo yan. So, 2013, lagi silang nasa 30 to 40 members every year. 30 to 50 members every year na nagagraduate na member nito. O kung from 2013 up to 2025, bibilangin mo yon, ilang taon na yan, ita-times mo siya doon sa 30 to 40 members. O, di, marami na, di ba? Na dumaan at naging miyembro ng Teatro Ladawan. So, ganun na karami. At patuloy pang dumarami. At patuloy pang dumarami dahil marami pang gusto na malinang ang kanilang talento. At maraming may hilig sa pag-arte, maging actor and actress on stage sa mga estudyante natin. In fact, katatapos lang nila mag-stage play noong November yata yon. Oo, katatapos lang nila mag-stage play. Talagang pinagtitilian din naman yung mga actors and actresses natin. So, nakita naman natin ang husay nila. Opo. So, dumating ba sir sa point na inisip natin, what if hindi ito tangkilikin ng madla yung Teatro Ladawan? What if hindi ito maging matagumpay? Ano kaya kung itigil ko na lang ito? Ano dumating ba sa point na gano'n sir? Hindi naman natin maiwasan na maisip yung bagay na yan. Talagang naisip naman natin yan. Kaya lang, hindi naman ako maaaring sumuko kasi yung mga actor, actress, masyado silang dedicated at nandun yung pagdidesisyon nila. Parang nahiya naman ako na ayaw ko nang ipagpatuloy. Sila gustong-gusto pa nila. Nagtatanong pa sila, "Sir, kailan ang workshop? Sir, magkakaroon ba tayo ng play?" So, interesado talaga nila dito sa field na ito. Kaya, sinabi ko na lang sa sarili ko na hanggat hindi pa naman ako nagre-retire, o di sige, ipagpatuloy natin ang teatro. So, kaya, tuloy-tuloy naman kasi sa tuwing opening of classes, August, nagkakaroon kami ng audition. Marami naman nag-audition. Kasi every year naman, may mga bagong estudyante, di ba? Yung mga incoming freshmen natin. Nandiyan ang mga talents nila, lalo na yung mga galing sa mga paaralan na may culture and arts program. Nababalitaan nilang may ganyan dito, kaya pumapasok sila. Kaya, ano ba ang magiging damdamin ko niyan? Sino ba ako para ayawan ko na ang mga mag-aaral gustong tumuloy at di ba ipagpatuloy ang teatro. Kahit sila nga yung mga officers, sila talagang gumagawa ng script, nagpapa-approve sa akin at mayroon na kasi ako diyan mga student director, student scriptwriter, narrator, kasi may officers naman sila nagpa-practice pagkatapos ipapacheck sa akin. Sabi ko, nagagawa nyo pala yan. Ganun pala kayo ka-talented and ka-creative. Kasi isa pang dinidevelop natin sa teatro, hindi lang yung pagiging actor. Dapat mahusay din naman kayong magsulat ng storya. Yeah. Mahusay din kayong mag-manage kasi may production team yan. Yeah. Diba? Yung sa light, sa music, sa setup, etc., sa makeup, sa wardrobe. May mga ganyan yan, may mga production team yan. At kahit nga doon sa mga production team, may nag-audition. Gusto ko pong narrator, gusto ko pong makeup artist, gusto ko pong ganito. Kaya hanggang ngayon, tuloy na tuloy pa. Opo. Pero nung siyempre nung mga nag-uumpisa pa lang kasi tayo, parang ang hirap kumuha ng suporta galing sa iba para magtagumpay. Paano nyo siya, sir, hinandle? Kasi halimbawa, pwedeng may magsabing,
ay, ang pangit niyan, boring niyan, ayaw mong supportahan niyan. Paano mo siya, sir, hinandle? Parang challenge naman na lang yun sa'yo. Kasi natural naman yung feedback ng mga tao, di ba? O, kailangan tanggapin mo yung mga ganon and then ipagpatuloy mo at ipakita mo sa kanila na hindi yan katulad ng iniisip ninyo. Kung sa una hindi masyado, kasi di ba, ang panahon nagbabago naman. Kung ganito ang uri ng tema ng stage play mo, baka sa panahon ngayon, iba na, Iba. parang luma na yung ginagawa mo, kailangan sumabay ka sa agos ng panahon. Yeah. Kaya ang nangyayari naman, tinitingnan natin kung ano ang mas bago na at mas umaakma na sa panlasa ng audience. So nakikisabay naman tayo. Kaya pag may stage play, ganito ang gawin natin. Dapat ito yung uso ngayon, parang haluan natin ng ganito. At minsan gusto naman natin tungkol sa pagpapahalaga sa kapaligiran, pagpapahalaga sa wika. So ganito, kung ano yung mga napapanahong issue sa lipunan, yun, doon naman tayo nakatutok. So, yun. Opo. So, kumusta naman, sir, yung feedback ng mga kapwa mo, sir, teacher, kapwa mo, mga head na ng iba't ibang mga departamento? Ano ang nasasabi niya, sir, dito? Alam mo, noong unang taon or ikalawang taon ng Teatro Ladawan, at naimbitahan sila ng natatandaan ko noon yung College of Arts and Sciences. Kasi dati nasa College of Arts and Sciences ako. Hindi pa ako sa College of Education. Nung nagkaroon ng programa ang CAS, naimbitahan ng teatro, alam mo yung isang teacher doon, nag-chat sa akin. Kasi yung presentation nakita nila. At hapon nila nakita yun. Sa gabi nag-chat sa akin. At alam mo yung sinabi niya, "Congratulations, Sir Bong. Nako, ang huhusay naman ng mga actors mo. Ang presentation pang world class." Parang ganun. So first time nila yun, parang masarap sa pakiramdam na ganun ang feedback ng co-teacher mo. Di ba? At sumunod noon, ganun na, kapag may nakakapanood, lagi naman sinasabi nila, ang husay naman ng mga ano ninyo. So dagdag, na lang yun, parang bonus na lang yun na, yung itinuro mo, nagbunga at maganda sa kanila. Kasi, di ba, ako kasi medyo may standard din ako eh. Medyo high standard din ako, lalo na pag nagpapa-audition ako. Pag nakita kong, ay hindi ka pa pwede, hindi ka talaga pwede. Hindi pwedeng i-consider na yan kasi ganito naman, matututo na lang yan. Ay hindi. Kaya dapat, pag gusto mo mag-audition sa teatro, may baon ka talagang talento. At yung baon mong talento, yun ang papaunlarin natin. So, yun ang sinasabi ko. Kaya, magaganda ang feedback at may mga evaluation naman kami. Yung last play nga, mga nanood, high school students, naku, grabe ang hiyawan doon sa play, lalo na yung nag-introduce na kami ng mga cast. Ang dami nagpapa-autograph doon sa mga cast. Nagtataka nga sila, naku, ba't naman kayo nagpapa-autograph, nagpapa-picture, etc. So makikita mo na gusto naman nila ang performance na pinapanood nila. So, ganun, nakakatuwa naman. At siyempre, sa pagkapatuloy, lalo pa natin yung pagbubutihan. Hindi naman kayo, sir, na-intimidate sa ibang mga school. Na halimbawa, sila successful na sa ganitong mga tayo nung nagsisimula pa lang, kumbaga nasa developing stage pa lang. Hindi naman, kasi sila iba naman. Ako iba naman yung objective ko sa pagbuo ng teatro ko. Sila iba naman ang objective naman nila sa pagbuo ng teatro nila. Katunayan, may pagmamalaki naman na natin kasi nagko-compete na sila sa national level. Ibig sabihin parang may success ka na rin nakita, di ba? Bakit siya nanalo sa regional? Bakit siya itinanghal na mag-represent ng region to national? Ibig sabihin, nandun naman yung talent. And not only that, nag-compete din kami sa radio drama. Nag-second place din yan sa regional, yung radio drama na yan. Kasi, at katunayan, sa inyong radio station, marami kami dyan noon na nakuha na actor, actress from Teatro Ladawan na nakuha dyan doon sa mga drama ng inyong radio station na naging regular sila dyan noon. So, ibig sabihin, patunay lamang na doon pa lang success na yung mga estudyante natin, yung mga members natin. Kaya, okay lang naman sa akin yon. Iba naman kasi yung
nature ng ibang theater sa ibang university, iba naman kami. Yeah. Opo. Paano sir kung malipat ka ng school, magpapatuloy pa rin po ba ito? Oo naman, kasi alam mo naman ang passion ko, di ba? Yeah. Kung nandito na yan sa akin, kahit saan ako mapunta, ay gagawin at gagawin ko pa rin ang hilig ko. Kaya lang, parang hindi naman na yata ako malilipat ng school. Ilang taon na lang magre-retiro. So yun na yun. Tatapusin na lang. Oo. Opo. Siguro sir, ano yung parang maiiwan mong legacy dito? Just in case, yun na, umabot tayo sa retirement. So ang maiwan kong legacy rito, yung pagpapaunlad ng talento ng mag-aaral. Na kailangan, wag mong sarilihin, wag mong itago yung talent mo. Kailangan ibahagi mo yun sa tao, sa iba. Ibahagi mo sa madla, ipakita mo. Yun ang talagang lagi kong sinasabi sa mga talents namin. Kaya kayo nandito, kaya kayo umanib sa amin, sa SWKS, kasi gusto ninyong mas ma-develop pa kayo. So ngayon, kailangan, kung na-develop na kayo, makakatulong din kayo sa iba. Halimbawa, kung miyembro ka ng choral, pag-graduate mo, pwede ka na rin maging trainer. Diba? Kung member ka ng dance group, pwede ka na rin choreographer. Yun, yung hindi lang ngayon na estudyante ka. So, ibig sabihin, tinitingnan na natin na pag professional ka na, itong ginagawa mo, somehow, magagamit mo ito. So, yun ang ating, at yung nabuo na nating mga organisasyon, mga units, nabuo na natin yung Sentro ng Wika at Kultura at Sining na itatag na ito sa universidad, yun yung mga legacy natin na may iwan natin sa kanila na dapat ang susunod na henerasyon may pagpatuloy ito. Kasi kung hindi, sayang, mamamatay. Di ba? Yung sining, yung wika, kultura at sining ng isang institusyon, hindi na yan mabubuhay kung hindi yan may pagpapatuloy ng mga bagong henerasyon na papalit sa amin. So, yun lang siguro. Opo. Anong mga sabi niyo sir sa mga hindi nakaka-appreciate sa ganitong field? Sabi niyo may mga nagsasabi, kikita ba ako dyan? Wala namang pera dyan. Oo. Ano mga sabi mo sir? Actually, may pera din yan. Kasi kung nagtagumpay ka as dancer, as singer, pagdating ng panahon, choreographer ka, binabayaran ka. Trainer ka, choir master ka, binabayaran ka. So, kumikita rin. At pag sumasali ka sa competitions na may mga premyo, kumikita ka rin. Lalo na sa mga visual arts at iba pang genre ng arts, marami din naman yung pagkakakitaan kung marunong ka at kung gagamitin mo ito. Pero sila naman kasi hindi nila ma-appreciate dahil baka wala sila. Kasi ako naman kung wala talaga akong talent, parang hindi ko naman ma-appreciate yun. Di ba? Siguro yung may mga talent, na-appreciate yan. O, parang ganon. Pero, palay natin, pag nakapanood, kahit wala ang isang tao na walang talento kapag nakapanood, unti-unti nagbabago ang kanilang konsepto sa ganyang larangan. Natututunan sila magpahalaga at mag-appreciate at sasabihin nila na, okay pala ang ganyan. So, dapat pala ang talent ay pinapaunlad. Kasi, kung ako walang talent pero nanonood ako ng mga concerts, di ba, ng mga shows, ng mga competitions, so doon magsisimula. Sa TV nga, ang daming napapanood na konsyerto, di ba? Iba't iba, sa music, sa dance, sa theater, ang dami niyan. So, marami namang nanonood. Kaya, siguro, kailangan lang nila ng i-expose nilang sarili nila sa ganyan para mas ma-appreciate pa nila. Okay po. Ito, nakalimutan ko sir na itanong. Na-experience nyo na sir na parang nag-failed tayo or pumalpak yung isa nating presentation, walang tumangkilik, walang naka-appreciate, mga ganon. Wala pa naman akong naalala kasi kami kasi pag may mga planned activity kami, talagang marami na kaming nakausap na ibig sabihin na-advertise na ito. Oo. Na ganito, ganyan. Bagamat mayroon naman na talagang hindi masyado kasi konti nga lang ang tao. Pero nagpatuloy pa rin naman yung programa. Di ba katulad nung nagkaroon kami ng live band competitions kasi during that time, matagal na yon, parang may ticket. O baka yung ibang tao ay nasabi nila, ay baka mahal ang ticket, etc. Okay.
So yun, pero patuloy naman tayo nagsisikap na dapat ang mga palabas natin ay sisiguraduhin natin kung may ticket man, affordable yun at makakapanood ang lahat. Pero kami, mas nagagawa kami ng mga palabas na wala na lang bayad para lahat na makapanood. Yeah. At syempre, ini-invite din natin ng mga relatives nila, mga magulang nila, friends, pinsan, sila muna ang inuuna natin. So, yun. Po. So, ito sir, mga remaining question na lang po. Ano? So, what makes you proud, sir, na nandito ka sa field na ito? Siyempre, yung baon mo kasing kaalaman at talento, kasi hindi ka naman ilalagay dito sa posisyon na ito kung hindi naman sa iyo nagtitiwala, di ba? So, yun na lang siguro kasi sa sarili ko, kung wala akong kakayahan, di ba, hindi ko naman ito matatanggap. Pero dahil may kakayahan naman ako, kaya doon ako nagiging proud dahil nagagawa ko naman ng maayos. At ang bunga naman ito yung mga parangal sa ating opisina at yung mga parangal sa mga competitions na sinasalihan natin. At kung hindi naman siguro nagtitiwala ang aming Pangulo, baka hindi niya ako papakinggan sa hiling ko na magkaroon ng gusali dito para sa wika, kultura at sine. Opo. Ito sir, tanong ito sa internet sir, diploma o diskarte? Diskarte, kasama yon. Kasi pag madiskarte ka, makakamtan mo ang diploma. Yeah. Di ba? Kung hindi ka madiskarte, paano mo makakamtan ng diploma? Yan. Di ba? Kailangan, ang isang tao, laging may diskarte sa buhay para mabuhay ka at unti-unti mong maabot ang iyong pangarap. Yan. Ito sir, siguro second to the last question na lang. Okay lang kung hindi mo sir sagutin. Tanong lang iba, gaano na raw kayo sir kayaman? Ay, Isus Maria. Diba nga, yung nabasa ko niya na nagsabi na, ay, hindi pala nabasa. Nung nag-attend ako ng seminar, yung speaker sabi, naku, kung gusto niyo yumaman, huwag kayong mag-teacher. Huwag yung pagiging guro ang profession dapat ninyo kung gusto niyo yumaman. Yan yung sabi ng speaker. Sabi ko, ay, totoo nga pala. O, di ba? Kasi naranasan ko na habang ilang years na, halos 28 years nang nasa profession na ito. Hindi naman ako mayaman, pero nabubuhay ng marangal. Yeah. Di ba? Siguro yung may mga teacher na mayaman kasi baka malay mo, may nakapag-asawa ng madiskarte. Yeah. Di ba? So tama lang yung ating pamumuhay kasi alam mo naman ang guro, di ba? Parang sinasabi natin na mission na ito na kailangan talagang tanggapin mo ang katotohanan na ito yan. Pero ang gobyerno naman natin ay gumagawa ng paraan. Tinataasan naman nila ang sahod ng mga teachers. Di ba? Hindi lang naman sa state universities and colleges, maging sa DepEd. Kaya medyo okay naman, lalo pa sa sarili ko na wala naman akong pamilya, single, kaya hindi masyadong nararamdaman ng kabigatan ng buhay, di ba, pag single ka. Pero kung may pamilya ka na, marami kang pinag-aaral, pinagagatas ng mga anak, etc., etc. So, siguro, yun lang ang konsuelo ko. At sa ginagawa ko, masaya ka lang. Kaya, parang hindi mo nararamdaman na hindi ka mayaman. Parang ito na yung kayamanan niyo sir. Yan. Parang ito na lang yung kayamanan mo, konsuelo na lang, di ba? Pag nag-success ka doon sa ginagawa mo, parang feeling mo, mayaman ka doon sa aspektong yun. Opo. So, sige sir, bago tayo matapos, siguro ano na lang yung ating maibibigay na motivation, paalala, mensahe sa mga makakapanood nito para ma-inspire din sa inyong success. Siguro sa mga kabataan, sa mga mag-aaral, na sinasabi ko sa kanila, kapag nag-aaral kayo, hindi lang naman purely academic. Kasi naalala ko nga nung high school ako sa Ateneo, yung aking kabatch, parang aral na lang siya ng aral. Wala na siyang socialization, di ba? Wala na siyang kaibigan. Puro na lang aral hanggang nangayayat siya. So, dapat balance rin. Kailangan nag-aaral ka ng mabuti, pero meron ka ring other talents na gusto mong i-develop para makatulong sa total development of your personality. So, ibig sabihin, sa paaralan, kung member ka ng organization at dinidevelop mo ang talent mo,
ano lang naman yun time management lang naman yun. Para ma-program mo kung anong oras ang para sa pag-aaral, anong oras ang para sa organization mo, sa development ng talent mo, o kung sumali ka sa mga music, dance groups, sa sports. Kailangan yun kasi pambalanse yun ng ating personalidad. At nang sa ganon, sabi nga ng CHED ay ang mga estudyante natin dapat mahubog, di ba? Holistic. Yung student holistic development dapat sila. Na yun lang ang aking gustong sabihin sa kanila. Kaya pag nag-college na kayo o nasa college na kayo, so balansihin natin ang buhay natin bilang mga mag-aaral. Okay? Para totally matupad natin yung sinasabing holistiko ang pag-unlad mo bilang isang mag-aaral, di ba? So, parang buo ka, kompleto ka. So, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.